May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, pintot, pilak, bulaklak ay namumukadkad. Bangon upir, bangon tayo ay yaahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng Abay-Yahawa. Hello mga ka-Operians, welcome pong muli sa ating talakayan ng Torah at Tipan. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig, mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat. Saan man kayo naroroon, samahan niyo kaming muli sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa aklat ni Propeta Jeremiah. Kabanata 5. Walang matuwid. Sinabi sa akin ni Yahweh, maglakad ka sa mga kalsada ng Jerusalem. Tumingin ka at pag-isipan, maghanap sa mga lansangan nito. Kung makakahanap ka ng kahit isang taong tapat sa pakikitungo at naghahanap ng katotohanan, patatawarin ko ang lungsod na ito. Kahit na sinasabi nila, kasing tiyak ng umiiral si Yahweh, sinungaling pa rin ang kanilang panunumpa. Sumagot ako, Yahweh, hindi ba't hinahanap mo ang katotohanan? Pinarusahan mo sila, ngunit hindi sila nasaktan. Binasag mo sila, ngunit tumanggi silang tumanggap ng disiplina. Ginawa nilang mas matigas pa sa bato ang kanilang mga mukha at tumangging magsisi. Naisip ko, sila marahil ay mga dukha lamang at mangmang, sapagkat hindi nila alam ang daan ni Yahweh, ang kalooban ng kanilang alahayam. Kaya pupunta ako sa mga pinuno at kakausapin sila. Tiyak na alam nila ang daan mo at ang kagustuhan ng kanilang alahayam. Ngunit sinabi ni Yahweh, ngunit pati sila, sabay-sabay na nilabag ang aking tipan. Kaya't isang leyon mula sa kagubatan ang sasalakay sa kanila. Isang asong gubat mula sa ilang ang sisila sa kanila. Isang leopardo ang mag-aabang malapit sa kanilang mga bayan upang lapain ang sinumang lalabas. Sapagkat matindi ang kanilang pagtalikod at napakarami ng kanilang kasalanan. Bakit ko sila patatawarin? Tinalikuran ako na kanilang mga anak at sumumpa sa pangalan ng mga imahe. Binigyan ko sila ng lahat ng kanilang kailangan. Ngunit sila ay sumamba pa rin sa mga idolo at nagsisiksikan sa mga dambana ni Baal. Parang mga matabang kabayo na puno ng pagnanasa. Bawat isa ay nagnanasa sa asawa na kanyang kapwa. Hindi ko ba sila dapat parusahan? Hindi ko ba dapat ipaghiganti ang aking sarili sa ganitong uri ng bansa? Lakaran mo ang ubasan ng mga Israelita at sirain mo ito, ngunit huwag mo silang lipulin ng lubos. Putulin mo ang mga sanga sapagkat ang mga taong ito ay lumayo sa akin. Ang sambahayan ni Ephraim at ang sambahayan ni David sa Judea at Jerusalem ay lumbos na tumalikod sa akin. Nagsinungaling sila tungkol sa akin at sinabi, wala siyang kayang gawin. Walang masamang mangyayari sa atin.
hindi natin mararanasan ng tabak o taggutom. Ang kanilang mga propeta ay parang hangin lamang. Ang salita ni Yahweh ay wala sa kanila. Kaya't mangyari sa kanila ayon sa kanilang sinabi. Kaya't idineklara ni Yahweh na alahayam, dahil sa sinabi ng mga Israelita, gagawin kong apoy ang aking mga salita at ang mga taong ito ay magiging kahoy na susunugin. Ako ay magpapadala ng isang bansang dayuhan, isang mananakop upang sakupin ang mga Israelita, isang sinauna at matatag na bansa, isang bansang hindi ninyo nauunawaan ang wika ni pananalita. Ang kanilang mga pana ay parang libingan na laging bukas. Silang lahat ay mandirigmang bihasa. Kakainin ng mga dayuhan ng inyong mga ani at pagkain. Pati mga anak ninyong lalaki at babae ay inyong mga kawan, baka, ubasan, at puno ng igos. Wawasakin nila sa pamamagitan ng espada ang mga lungsod na pinagtitiwalaan ng mga Israelita. Ngunit kahit sa mga araw na iyon, hindi ko pa rin lubusang lilipulin ang mga Israelita. Malakay chapter 3 verse 6. Ako si Yahweh, hindi ako nagbabago. Kaya't kayo, mga anak ni Jacob o Israel, ay hindi nalilipol. At kapag tinanong ng mga Israelita, bakit ginawa sa amin ni Yahweh na aming alahayam ang lahat ng ito? Sabihin mo ito sa kanila. Dahil tinalikuran ninyo si Yahweh at sumamba kayo sa mga idolo. Ngayon, kayo ay maglilingkod sa mga dayuhan sa isang lupang hindi inyo. Ipahayag ito sa buong lahi ni Jacob o Israel at sa Judea. Makinig kayo, kayong mga hangal at walang pangunawa. May mga mata kayo, ngunit hindi nakakakita. May mga tainga kayo, ngunit hindi nakarinig. Hindi ba kayo dapat matakot sa akin? Hindi ba kayo dapat manginig sa aking harapan? Ako ang gumawa ng buhangin bilang hangganan ng dagat, isang walang hanggang-hangganan na hindi nito maaaring tawirin. Ang mga alon ay maaaring humampas, ngunit hindi nila ito kayang lagpasan. Maaari silang umatungal, ngunit hindi nila ito matatawiran. Ngunit ang mga taong ito ay may matigas at rebeldeng puso. Lumihi sila at lumayo sa akin. Hindi nila sinasabi sa kanilang sarili, matakot tayo kay Yahweh, ating alahayam, na nagbibigay ng ulan sa taglagas at tagsibol sa tamang panahon, at nagsisiguro ng mga linggo ng ani. Ang inyong mga kasamaan ang nagpalayo nito. Ang inyong mga kasalanan ang nag-alis ng mabubuting bagay sa inyo. Sa gitna ng mga Israelita ay may masasamang tao na nag-aabang na parang mga manghuhuli ng ibon, na nagtatakda ng mga bitag upang manghuli ng mga tao. Ang kanilang mga tahanan ay parang mga haulang puno ng ibon, puno ng panlilinlang. Kaya't sila ay yumayaman at naging makapangyarihan. Sila ay naging mataba at tuso. Walang hangganan ang kanilang kasamaan. Hindi nila hinahanap ang katwiran. Hindi nila ipinaglalaban ang kaso ng mga ulila, ni pinapansin ang pangangailangan ng mga dukha. Hindi ko ba sila dapat parusahan para rito? Hindi ko ba dapat ipaghiganti ang aking sarili laban sa ganitong uri ng bansa? Isang kakilakilabot na bagay ang nangyari sa lupain. Ang mga propeta ay nagpapahayag ng kasinungalingan. Ang mga saserdote at pastor ay namumuno
ayon sa sarili nilang kagustuhan. At ang mga Israelita ay nalulugod sa ganito. Ngunit ano ang gagawin ninyo sa wakas? Sabi ni Yahweh, Yada, Yada. 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 Timing, ano? Sa mga Walang nangyayari ngayon sa atin. Ayan na, sinagot na. Sinagot na tayo. Oo, Oo. Kaya wag na question us. Wag na kayo Wala. magtanong. timing. Wag na kayo. Wag na kayo Isa magtanong. lang. Wag na kayo magduda. Wag na kayo mag-isip. Ayan na. Nandiyan na. Nasa harapan nyo na. Parang Sodom and Gomorrah, no? Maghanap ka ng isang, matuwid. Diba challenge si Jeremiah. So, ano tayo? Mapapasailalim talaga tayo sa dayuhan. Pero naiintindihan natin yung salita nila eh. Baka ibang sasakop sa atin, yung mga ibang lingwahe dyan sa Western, sa European. French. Tulad ng France. French and German. France, Germany. Yan yung mga ano. Ayan, kung papatulan niya yung PAX. Kaya nga, sabi mga kapatid, ano na lang natin, ipagdasal natin, total, nakakadirekta ang panalangin natin eh. Na baguhin yung kaisipan niya. Kasi wala naman tayong, lahat naman kasi sila, under ng ex-chan. Kung may papalit man sa kanya, ex-chan pa rin. Kumbaga hindi na solusyonan yung hindi sila umalis doon sa katuruan na gano'n. Kahit sino pa yung pumalit sa kanya dyan. Importante talaga dyan. Tumalikod talaga sila dyan. Kasi wala eh. Babylon. Oo, wala talaga. Matino man ng papalit, sorry. Ano rin din, sisirain din siya. Katagalan din. Hindi rin siya magtatagumpay. Hindi rin siya tatagal. Wala Sa, pa so, yung sa sponsor. sobrang lalim na yata ng pagkalubog natin, kahit sino pa ang umupo, Kaya mahihirapan ng ibangon. ang gagawin na nga lang ng ano dyan, ang magagawa natin dyan, ipanalangin natin na na mabago yung mga kaisipan ng mga namumuno. Tsaka may sinabi siya na na paluluhurin ko sila sa harapan mo. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun eh. Baka ito. Kung paano, Baka paluluhurin tayo na nangyari. pumayag ang mga kongresista sa atin. Kasi paluluhurin ko sila. Kasi paluluhurin, meron siyang pangako na gano'n eh. Paluluhurin ko Mga sila. dayuhan. Paluluhurin ko sila sa harapan mo. Yun ang sabi At ng sino kaya nagsalita nito? Verse 5. Kaya dakilang pupunta Yahweh. ako sa mga pinuno at kakausapin sila. Si Tiyak na alam Jeremiah. si Kasi nga, Jeremiah, wala siyang, si Jeremiah to, iniisip kasi niya, siguro mga walang mangmang, mga walang alam yung mga hihirap na tao. Hindi nila kilala yung mga pangako, yung covenant. Kaya sa mga pinuno naman siya para pupunta. Kasi di ba sabi sa verse 1, maglakad ka sa mga kalsada ng Jerusalem. Tumingin ka at pag-isipan, maghanap ng mga lansangan nito. Kung makakahanap ka ng kahit isang taong tapat sa pagkikitungo o naghahanap ng katotohanan, parang yung who deals honestly, yung tapat sa sa pagnegosyo, pagkipag-usap, ganyan, yung hindi marunong sinungaling. Tapos Di ba ito rin ang word ni ang word ng mensahero? Meron pa meron pang Kaya sinabi. pupunta ako sa mga pinuno at kakausapin sila. Oo. Meron So, pa ibig sister. sabihin, ito ay parang history repeat itself. Nangyayari sa panahon natin. Sa pasis meron pa
ang kanyang salita ay ano parang kidlat. 'Di ba sabi? Lalaganap na parang kidlat. Oh. Hindi ko Internet. hindi pa natin mai hindi pa natin mai-connect eh. Hindi pa natin Kasi mai-connect. internet, parang kidlat. Napakabilis. Kasi yan kasing yan kasing AI hub na yan. Ano kasi yan? Ah, data center kasi yan. Kasi At saka eh, mining. hindi. Lahat kasi lahat kasi ng ginagamit data sa, 'di ba may mga data center na tinatayo. Lahat kasi 'yon nangangailangan ng mga mineral. So, yung mga minerals na yun, pinaprocess 'yon para ano, para makabuo ka ng chip, makabuo ka ng storage. Ibig sabihin, lahat ng 'yan mangangailangan ng mga natural resources. Lalong-lalo na yung tubig at saka kuryente. Ang kailangan kasi nung AI hub na yan, 1,200 kilowatt, megawatt, kilowatt. 200 megawatt na kuryente. Di ba yung nuclear power plant, 640 megawatt lang yon. So, mantakin nyo, dalawang nuclear power plant lang kailangan niya. Mapagana niya lang yan. Yang paksilikan na yan. Siyempre, yung amount din ng tubig, saan sila kukuha? Napakalaki niyan. Hindi tayo ready para dyan. Yan ang ano niyan. Pero Tapos for sabi, sure, may sasala sila ng ulan, hindi mining naman dyan. yan, hindi kaya ng ulan, hindi na nga aulan eh. Ngayon Oo. lang naman ang ulan. Grabe talaga sila. At saka magmimina sila. Bago nila maging ano yan, miminahin muna nila. Doon pa lang sira na Oh. ang buhay. Wala na, baha na tayo niyan. Puputulin ang mga punong kahoy, o paano na? 'Di ba yung meron tayong minerals. Yun nga wala nga tayong processing at saka assembly. Yun ang wala tayo. Yun ang itatayo Kasiraan. nila diyan. Yun Oo, ang pero itatayo kasiraan nila diyan. naman sa atin. Nga po. Nga po. Yan itatayo nila diyan. Kaya good, hindi. Bad yan sa atin. Kaya lang pagdugtong-dugtungin natin yung mga sinasabi ng alahayam. Mako-connect natin. Pagka Ang pumasok mahalaga dito siguro, yan, Kaya dalawa siguro lang yun yan. ang gigindaan para lumuhod sila sa atin. No? Kasi Kasi pwedeng lahat sila nakaasa dyan eh. kasi pwedeng secure ganun natin eh. sarili natin. Oo. Pwedeng ganun eh. Kaya lang hindi natin nga masabi. Kasi pwede namang manood na lang ang alahayam. O, nasabi diyan pati yung mga anak, mapaano diyan, masasama diyan. Oo, yung mga anak nyo, di ba? Sabi? Walang babae at lalaki. No, ano ba yung napanood Ay, natin sa naku. Epstein file, 'di ba? Oo. Ano ba nakita natin doon? Pinareregalo pala kay Roosevelt pa lang eh. Niregaluhan Hindi ng mga pa. bata. Napakalupit niyang na yan. Kahit ano, Saka, pwede nilang gawin sa loob nun. kasi di ang masakit niyan kung papayag ang gobyerno pati na under sila ng US government law, ng US law. Eh, yun lang. Nagkaroon ka ano, ng ah, nagkaroon ng lupain ang US dito for 99 years, hindi sila pwedeng galawin. May estado sila rito. Malapit yun. Hindi natin maano yan, sis. Dalawa yung pwede dyan. Either sumpa yan sa mga hindi pa bukas ang diwa o
daan yan sa mga sinasabi na ating alahyan. Pero talagang nakakatakot yan. Nakakatakot talaga yan. Sa tubig na lang eh. Tsaka sa kuryente. Sigurado tataas lahat ng bill natin. Kasi kaagaw natin sila eh. Hmm. So, ibig sabihin, ang demand sobrang laki. Lulubog Sobrang laki talaga ang tayo. demand. Yung Tataas supply ang mo maliit. inflation. Oo. Supply mo maliit. Meron nga yung yung napanood ko dati sa YouTube, yung sa Nigeria. Mayaman sila sa langis. Ngayon, ang ano doon, tag nito, ang humahawak doon sa langis na yon, Shell. Ngayon, imbis na maunlad sila, ang ginawa nitong Shell, kinurap nila yung yung gobyerno. Tapos, dahil sa nakurap na, nababayaran yung mga opisyal. Nakapagtayo sila ng sarili nilang army, private army. Mantakin yung napakayaman ng Nigeria. Yung mga tao, di ba yung si legit, yung dinudurog nila yon. Tapos, pinaninipis nila Mud na parang pies. disc. Mud Oo, pies. yung tinatawag na mud pie, yun yung kinakain nila. Pero legit yun. Pero yun ang kinakain nila para mabuhay. Sa sobrang mahal ng pagkain. Ganun din ang ginawa nila sa Zimbabwe. Hmm. Pinamahal nila ang pagkain. Parang ang isang kilo ng bigas umabot na ata ng $1,000 ata isang kilo ng bigas. Ganun kalupit. Ganun kalupit ang ginawa nila. Mayaman sila sa minerals, mayaman sila sa langis. Pero ang ginagawa nito mga to, kinokontrol nila yung gobyerno. Pinatataas yung inflation para yung pera mo walang value. Pero sa labas malaki. Pero sa loob hindi mo magamit. Yan ang nakakatakot dyan eh. Yan ang nakakatakot dyan. Ang dali pa naman bilhin yung mga politiko natin. Ayan, Congress pa naman ang may hawak dyan. Ano pa nangyayari doon sa yung sinasabi nila na umalis tayo sa ICC, mga ano lang naman nila yun eh. Sound bites lang, no? Alam kung dapat ba nating Panliligaw. labanan yan o hayaan natin ang kalahayam hayaan natin ang kanyang plano ang dyan, ang mangibabaw dyan. Hindi naman natin alam kung ano ang kanyang kaisipan eh. Masyadong maaga. Kung sana naglagay na sila dyan ng mga nuclear power plants, di ba? O naglagay na ng desalination bago Hindi, pa yung sis, under magpirmahan. negotiation pa, magre-resume sila sa Oh, pwede November. naman stage by stage eh. Kailangan makita mo muna yung kanilang mga pinangako bago Hindi, mag-final isang pirmahan lang yan, sis. Pag pumirma Ah, gobyerno, tapos na boxing. tapos na, pwede na lang hindi Wala nang pa rin yung balikan yan. kanilang mga sinabi. Hindi, pero hindi ako Sabi papayag nung kahit ano. sis, yung Tapos na nga. League of Filipino Students, yung analysis daw nila 340 ang advantage sa US, 0 disadvantage. Sa Pilipinas, ang advantage ay 20, ang disadvantage lang 2. Saan ka pupulutin Yun. doon? Grabe naman yan. Hmm. Ay, nako. Hmm. Kaya talagang tinututulan niya ng maraming Dapat Ang step by tanong, step yan. ang tanong, nasaan ang kalooban ng alahayam diyan? Eto siguro, verse 7, bakit ko sila patatawarin? Ngayon na. Hmm. So, ibig Kaya na. sabihin, talagang may kaparusahan, nakasunod to.
Tsaka itong ano, ah, Meron dito sa ano, sa last part ng binasa verse, natin. verse 2. Punta pa tayo sa verse 2. Kahit na sinasabi nila kasing tiyak ng umiiral si Yahweh, sinungaling pa rin ang kanilang panunumpa. So lahat ng kanilang pangako ay kasinungalingan. Puro nga lip service lang. So huwag tayo Hmm. magtitiwala sa salita nila, di ba? Swearing falsely. Still, they are swearing falsely. So yung mga pangako, wag, kailangan meron ng makitang munang solid na na patulong sa atin, di ba? O, ano yung Wala sinasabi talagang ano, tingnan niya? mo. Pinarusahan mo sila, ngunit hindi sila nasaktan. Ang dami ng kaparusahan na dumaan sa atin, pero hindi pa rin wala pa rin. Hindi pa rin natitinag itong mga Parang, parang ano yan sis, parang kababayan ngayon natin. yan sinasabi. Hindi kaya parang ngayon yan, tinan mo, bumaha na. Kaya Bumaha nga na. eh, Tapos lumindol, ilang beses na lumindol, ilang beses na nagka-COVID na bumaha. lahat, hindi pa rin sila nagsisi. Tapos yung baha, may kasama pang putik na yung pangalawa. Hmm. Sunod-sunod na, lahat halos ata ng baha ngayon, may kasama ng putik. Wala pa rin. Ilang beses na nilindol, wala pa rin. Hindi kasi nila na associate yun sa kanilang kasalanan. Akala nila natural lang, disaster. Para sa ngayon ba itong sinasabi ni Jeremiah na to? Parang na swak naman sa panahon ngayon. Oo Tingnan mo, nga eh. ginawa nilang mas matigas pa Eh, sa bato ang kanilang mga mukha at tumanggi lack magsisi. of knowledge. Hindi na alam na susulat. Kaya nga Grabe may ito. people is destroyed for lack of knowledge. Kailangan yung mga natin, yung keyboard warrior, no? Keyboard warrior natin. Parang sawak nga oh. Parang dito talaga yan. Parang panahon natin to. Mm-mm. So isipin mo mga dukalam Pati, at mangmang, di ba? pati, Sabi ni Jeremiah. pati pagmumukha natin, sinabi na dito. Tapos naisip ko, sila marahil yung mga dukalam at mangmang. Di ba? Yun ang justification pa ni Jeremiah. Sapagkat hindi nila alam ang daan ni Yahweh. So wala silang kaalaman tungkol sa Torah, no? Ang kalooban ng kanilang alayan. Kaya pupunta ako sa mga pinuno at kakausapin sila, sabi ni Jeremiah. Yung ano Tiyak na na yan, alam nila ang daan yung mo. sinasabi ni Jeremiah na yan, parang binibigyan niya pa ng benefit of the doubt. Oo. Binibigyan. Kasi nga, wala nga silang alam, ganto-ganto. Ito ngayon, yung Saka susunod na na sa mga mga verse niya. pinuno, yung mga lawmakers. Pero ano sabi ni Yahweh? Ngunit pati sila, sabay-sabay naman nilabag ang aking tipan. Kaya't isang leon mula sa hagubatan at sasalakay sa kanila. Hindi lang actually hindi lang leon, isang zoo ang dadating. Ang pipirma is buong zoo, may monkey, may kung ano-ano, di ba? May tigre. Tapos ang South, matagal ng plano, ang South Africa, lalo na Argentina, sinusunog na nila, sinasabi yung kasi, parang gagawin nilang colony ng mga fake Jews, o Zionists, parang nangyari din sa Nazi. Yun naman ang gagawin nilang kasi di ba, pinalalayan sila sa mga bansa. So, ang Argentina, ang kanilang gagawing second, campsite na malapit sa Antarctica. Di ba, Argentina pa kaya nasa dulo yun ng South America. Yun kaya ngayon, ang dami dong wildfires para magmura ang lupa. So, doon na sila. At naman, dito naman sa Ophir, ang kanilang ginawang campsite? Siargao. Di ba? Siargao Nandiyan na na yun. sila. Na yung Mm. mga dulong, wala pa talaga sa Antarctica. Bakit kaya? Tapos, Nandun ata yung no? tapos ano pa, Leviathan. nagpapapunta sila dito ng mga vlogger. Ano yung Oo. ang basa ko na doon sa mga vlogger, ano yun eh, inaalam nila yung
yung buhay sa urban areas. CIA, oo. Oo, inaalam na nila yung lahat ng gawin natin, yung kilos natin, paano tayo mag-isip, paano na tayo, sino na ba, ano na ba ang ano natin, alam na ba Simulate sila, natin? no? O, alam na ba Simulation. natin kung sino talaga tayo? O, ano yung nasa puso natin? Siyempre, pagpunta ka doon sa mga highly urbanized area lalo na, iba ang sinasabi doon. So, yan ang nagpapalakas sa loob nila yung ine-expose yung Mabait kasi tayo eh. Di ba sa Thailand, din mo sinipa yung sila doon. ine-expose Akala kasi nila yung vlog-vlog na mga kakain doon sa mga street food, yung mga pupunta doon sa mga lugar, hindi nila naiintindihan. Hindi naiintindihan ng mga tao na iniispiyahan Parang na ano, tayo ng CIA din harap-harapan. yung mga yan eh. Oh, harap-harapan Tapos, na saka ano, tayong mga sleeper yan. Pag mm, mayroong order, ganyan. So, hindi nga naman sila matitrace kasi naman sila staying dito sa ano. Diba, sunugin mo yung area na yan, sunugin mo yung bundok na yan. O, pwede kaya silang tingnan gumawa nyo, ng mga ganun eh. kaya tingnan Kasi nyo, may premise na nagbablog din sila, mm, di ba? tingnan nyo yung yung North Korea, bawal doon bawal mag-vlog doon. Bawal doon yung kailangan Spy eh. kukuha ka, magbibideo ka doon, magpipilm ka, bawal doon. Kailangan may permit ka. Kailangan alam ng Spy. gobyerno kung anong purpose mo. Oh, dito hindi, napaka-open natin. Oh, vlog ka lang ng vlog. Kasi Tuwan-tuwa pa tayo, di ba? democracy. Kasi democracy, Hospitable. democracy. Oh. Yun ang pagkakaiba natin. Pagkakaiba natin sa kanila. Tapos kung sira-siraan nila yung North Korea, napaka daw, lugar daw ng tawag nito, ng diktador na ewan, na malademonyo yung mga yung pagkaka-describe nila kay Kim Jong-un. Pero tingnan mo naman ng mga tao, maayos, mga ugali. O ayaw na ayaw nila ng korupsyon. O, tayo, nga maluwag, pero tingnan mo naman. Tingnan mo Dictator naman din ang naman nangyayari. tayo, yun nga lang, sindikato din. Kaya pag, Mm. di ba, buti sana kung ano, no, matuwid ang dictator na yan. Kaya tama yung tama talaga yung higpitan Wala Wala na. Nasira yung panahon na naging matiwasay ng isip. Talagang binabawi talaga. Ito ngayon, saan tayo pupunta ngayon? Yun lang. Wala tayong ibang gagawin kundi lumapit sa alahayam. Yun lang. Ang gustong mangyari ng alahayam sa atin. Bumalik tayo sa Kanya. Bumalik tayo sa Aba. Bumalik tayo sa King Yahweh Shai. Kaya nga ito sabi ng, bakit ko sila patatawarin? Kinalikuran ako ng kanilang mga anak at sumumpa sa pangalan ng mga imahe. JC, ano? Binigyan ko sila ng lahat ng kanilang kailangan. Oo naman, Mhm. kumpleto tayo dito. Lahat ng Lahat kailangan. nandito. Ngunit, Mhm. ngunit sila ay sumaba pa rin sa mga idolo at nagsisiksikan sa mga dambana ni Baal. Ano yung mga simbahan Ayan na. natin, di ba? Siksikan pa Tama. yun, lalo na pag Kada linggo. fiesta. Ako, parang mga matabang kabayo na puno ng pagnanasa. Bawat isa ay Parang, nagnanasa sa asawa ng kanyang kapwa. parang Hindi ko ba software sila talaga to. dapat parusahan? Hindi ko ba dapat ipaghiganti ang aking sarili sa ganitong uri ng bansa? Yung mga sarili na niya, kailangan pa niya ipaghiganti. Tsaka parang, kailangan pa ba niya ipagtanggol ang kanyang sarili? Dapat, Oo. dapat alam na Dapat natin tayo yung lahat. gumagawa nun, di ba? Di ba? Oo. Sabi niya, lakaran mo ang ubasan ng mga Israelita at sirain mo. Ito. Ngunit huwag mo silang lipulin ng lubos. Putulin mo ang mga sanga sapagkat ang mga taong ito ay lumayo sa akin. So, nagpo-pruning. Talagang magkakaroon ng mga maraming mamamatay kasi pruning nga eh. Wala na Sirain to. mo yung mga pamilya, no? Putulin mo ang mga, tapos ang sambahayan ni Ephraim at ang sambahayan ni David sa Judea at Jerusalem ay lubos na tumalikod sa akin. Naku. Nagsinungaling sila tungkol sa akin at sinabi, wala siyang kayang gawin.
walang masamang mangyayari sa atin. Hindi natin mararanasan ang tabak o tagutom. Mhm. Kasi nga naman, nakatago tayo Ah, dito sa fear. Akala hindi natin, no? kasi sis, yung kasi yung katuruan ni Pablo eh. Mm, Oo. na pinatawad na Please, tayo please. eh. Na yung mga kasalanan natin, wala na yun. Kasi tinubos na ng dugo, 'di ba? No. O yun ang nasa kaisipan kasi nila ng mga ex-tiyan. Na wala na yun. Wala na yung parusa na yun. Kayahan, Kaya no? yung kaya yung covenant hindi sinusunod kasi tinubos na ng dugo eh. Si Pablo ang may kasalanan yan. Wala nang batas, lawless na, no? Oh, ang kanilang mga propeta ay parang hangin lamang. Yung mga propeta, mga pari, mga ano, mga santo-santo, no? Ang salita ni Yahweh ay wala sa kanila. Oo nga, puro doktrina. Kaya't mangyari sa kanila ayon sa kanilang sinabi. So, kung ano yung sinabi mo, ano, mangyayari sa, ano yung mga sinabi? Ay, yung mga sinabi ng mga propeta. Ano, yung nasa Revelation. Kaya ano, kaya't idineklara ni Yahweh na alayam. Dahil sa sinabi ng mga Israelita, gagawin kong apoy ang aking mga salita. At ang mga taong ito ay may kahoy na, at ang mga taong ito, ang kahoy na susunugin. Ang kahoy lang, hindi magiging ang kahoy. Oh, ang kahoy na susunugin. Oh. Ako ay magpapadala ng isang bansang dayuhan, isang mananakop upang sakupin ang mga Israelita, isang sinauna at matatag na bansa, isang bansang hindi ninyo naunawaan ng wika ni pananalita. Dito sa ano niyan, sinabi ng alam, yung Assyria ay Babylon. Pero sa panahon natin, ano ba yun? Yung Spain, di ba? Nagdaan sa atin mga hindi natin alam ang salita. Yan Spain, pero Japan. eto ngayon, Oo, pero ngayon, ano to? Baka French, European. Frances, Aleman. Oo, Mm. Yung Aleman, dayuhan. hindi natin naintindihan yung Aleman. Kasi yung Espanyol, kahit paano, may mga nakakaintindi. Mm. Pero yung salita ng mga Aleman, salita ng ano, Mga maaari, Ashkenazi baka, Jews, no? Oo, German ano yan. yung, ano yung kabundukan na sinasabi dyan? Saan? Ano verse? Manggagaling sa kabundukan yung ano, leon at saka Oo, ang ang ano, kanilang mga pana ay parang, okay, kakainin ng mga dayon ng inyong mga ani, yan. Ang kanilang eh, mga pana ay parang libingan, okay. Tapos, ibig, ang ating mga natural resources, mga ani at pagkain, pati mga anak ninyong lalaki at babae, ang inyong mga kawan, baka, ubasan, at puno ng igos. Puno ng igos, parang ano yan eh, mga herbs, no? Wawasakin nila sa pamamagitan ng espada. O nga naman, kasi ang nakakagaling ang igos eh. So, wawasakin nila kahit yung mga malunggay natin, parang pinuputol nila eh. Ang mga lungsod na pinagtitiwalaan ng mga Israelita. Ngunit kahit sa mga araw na iyon, hindi ko pa rin lubusang lilipulin ang mga Israelita. Ganyan pa rin kasi hindi siya nagbabago. Kung ano yung pinangako niya sa ating mga ninuno, ay totoo pa rin niya. Kaya lagi siya mag-iiwan ng remnant. Hindi niya pwedeng putulin ang lahi ng Israelita kasi meron siyang covenant sa ating mga ninuno. Oh. Verse 19. At kapag tinanong ng mga Israelita, bakit ginawa sa amin ni Yahweh na aming alahayam ang lahat na ito? Sabihin mo ito sa kanila, dahil tinalikuran ninyo si Yahweh at sumamba kayo sa mga idolo. Ngayon, kayo ay maglilingkod sa mga dayuhan sa isang lupang hindi inyo. Kahit nga ano yung Paksiliga ba, parang ating pa ba yung lupang yan? Parang hindi na ating lupa yan Yung mga bases. At saka yung mga OFW natin, kailangan magkaroon ng OFW kasi wala naman tayong industry na masasabi dito, wala tayong export. Tinaasan na naman ng 12.5%, yung, di ba, 19% na yung ating tariff. Dinagdagan pa ng 12.5. O ilan na lang yun? 31.5 ang ating mga export sa sa US.
Kaya wala na tayo, o sino pa magnenegosyo nun? Sino pa bibili ng ating produkto? So talagang inaano yung ating mga produkto, tapos puro mga seedless ang sinisira ang ating food industry para maging dependent tayo sa kanila at lagi na lang tayo mag-yes sa mga gusto nila. Yung Ma- autonomy ma- natin wala na. No? mabuti na lang sis. Mabuti na lang sis. Nakipagkasundo siya kay Jacob. Oo nga kundi wala na tayo. Salamat Wala na na lang kay tayo. Abraham. Di, tsaka Maninuno nakipagkasundo natin. siya kay Jacob Oo. na Si David. kay David nakipagkasundo siya. Di ko lang alam kung nakipagkasundo siya sa mensahero. Pero nakipagkasundo siya Padala na. noon pa. Hmm. Nakipagkasundo siya kay Jacob Lagunan. eh. Oh, na tayo Abraham. ang lahing pinili niya, si Jacob. Ang lahi ni Jacob ang kanyang pinili. At Eh, matitigas mabuti ang na lang. ulo. Pero alam mo, Mabuti na kaya, lang. kaya nga matigas ang ulo ng kasi tayo ang lagi tinitem. Bakit yung ibang lahi hindi naman? Yung mga tayo na ganun. Hindi ganun Ang babait nga na tayo sa mga, ah, ibang lahi, Ah, Hindi masyadong Tsaka inaabala kasi sa kanila na yun. tsaka sis, Nakuha na tayo nila, talaga lahi yung nila. tayo talaga yung Ephraim kasi Purong tayo dugo. yung tayo yung nakasentro na wasakin eh. Oo. Tayo Oo eh. naman, no? Mukhang alam na nila eh. Mukhang Vietnam alam na na ano na nila. nila. Tsaka kaya lang din nila kung isang island lang tayo, matagal na tayo wasa. Kaya lang Hindi nila tayo kaya. iba-ibang islands na naging protection natin yun. Kasi hindi niya basta-basta malilipol ang Kasi ang hindi nila napakarami, nagalaw, 7,000 island ang kanilang kailangang puntahan para malipol tayo. yung Benguet, yung Norte, yung Far North, Maraming kuweba yan, maraming hindi pagtataguan nila na dyan. ano yan, eh. Oo, maraming Mga kuweba puro pa yan. Mga puro ang dugo niyan. Oo, Hindi pa dahil nila, maraming kuweba. Kaya maraming pagtataguan. hindi sis, hindi nila nasakop Akyat. kasi yan eh. Natalo sila diyan eh. Oo. Hindi nila Natalo sila kabisado diyan. ang bundok. Oo, natalo sila. Hindi sila umubra diyan. Namassacre sila diyan. Yung Spain, namassacre diyan. Nung pumunta sila diyan sasakupin nila yung Norte, namassacre sila. Hindi Hmm. nila natuloy yan. Parang Kaya nangyari sa kanila, no? parang nangyari sa kanila panahon ni Lapu-Lapu. Hindi nila Oo. nasakop yun. Sa kapansin mo, yung mga taga-Benguet, yung una ko tapas talaga, yung ipin nila, ang gaganda. Kahit Mga matatanda puro na, yon, no? Oo, mga puro. puro, Hindi, ang hindi gaganda ng sila na ipin. Kahit mga matandaan lola, ang ganda ng Tsaka ipin. malalakas sila. Oo. Malalakas sila. Kasi, tsaka Yung iba nga na nagnanganga. alam nila yung mga halaman na sabi ng tatay ko, may, di ba yung mga sima nila, yung mga binubugahan nila. Pag tumama sa'yo, may mga ano pala yon, may mga halaman pala Lason. na may hilo ka lang, yung dulo. May mga may Oo. hilo ka lang, o kaya yung Paralyzed. o kaya malalason ka, o kaya yung lason na hindi ka na mabubuhay. Oo. Alam nila yung mga halaman na Kakalaban, ganun. no? Mm. Kaya hindi sila nasakop noon dahil hindi nila alam kung saan sila kung saan sila aatake. Mm. So, mga yan, first couple? Hindi po. Hindi, talagang talagang mga Oo, Israelita yan. Oo, kasi kasama yun ng manas kamukha. Oo. kasi nakita nyo yung galing nila sa pagtatanim. Inuka nila yung bundok. Kaya nga Oo. kaya nga makikita nyo kung gaano kagaling ang mga Ephraimites. Inuka nila yung bundok, doon sila nagtanim ng palay, doon sila nagtatanim ng mga gulay. Inuuka No, nila yung ginawa nila bundok. yun sa Israel, sa Jerusalem nun Hindi. Mm. Sa, sa Northern Kingdom yan May Mm. mga Ngayon nakikita nyo parehas yan kaya magkapatid na lahi, mapapansin nyo, ganyan din sa China. Ganyan din sa Vietnam.
Oo, sa Southeast Asia, ganyan din. Sa Ibig Cebu, meron sabihin, din ganyan. oo, magkakapatid na lahi talaga. Magkakapatid talaga na lahi. Ang ano nga lang kasi, hindi natin kilala yung ating mga sarili. Pero tayo, alam na natin ang problema, hindi nila alam. Pero sa lahat ng lugar, ito talaga ang worst, ang upir. Sabi naman ng mensahero, tayo ang talagang tinamaan. Tinamaan ng lintik. Tayo talaga yung sobrang tinamaan. Tayo. Bukod sa Juda, tayo. Tayo ang pinakamalala. So yung Sobra. Basilio at Crispin, dalawa yon, Peleg at saka ano, 'di ba? Mm. Joktan. Meron ding Judah at saka ano, David at saka Ephraim, House of David, House of Ephraim, no? Pwede mo nga rin ikumpara kay kay Paulit-ulit Manase. din eh. Oo, Pwede mo nga Manase at ikumpara kay saka Manase ano, at saka Ephraim. Ephraim. Mm. Talagang nahulog Magkapatid, ng no? husto si Nahulog ng husto si Ephraim. Nahulog siya ng husto. Hanggang Hindi na hindi, natin, hindi hindi na natin. tinatantanan ng mga ano eh, mga leyon eh, yung mga ano eh, no? Hindi, parang yun nga, siguro alam na nila kung sino tayo. Kaya kinakabahan ako dyan sa Paksili ka na yan. Lagi ko minomonitor yan magmula nang nalaman ko yan. Parang front nga lang yan, yung sinasabing AI hub. Napakarami namang pwedeng paglagyan yan eh. Oo. Pwede naman tayo Oh, mag-export lang ng ano, ng rare earth. Earth, kung gusto y- natin, bakit dito pa ilalagay, di ba? yung huling nabasa ko, na nakikialam na yung Israel eh. Yun nga may Pumapasok, gusto eh. pumapasok na sa usapan yung Israel, sila naman Di talaga ba may ano, gusto dyan. ang US Oo. military is under na ng Israel. Israel, oo. Sabi unity, pero actually ang command no nasa Israel na. Mm. Kaya pag yung mga mga Ophirian na nandun, mga anak-anak nila, naku, tas gagamitin mga Asian against Asian din, Asian blood. Ayan, nakikialam na sila. Mm. Kasi talagang gigil na sila dyan sa paksilikan na yan. Mm-mm. Wala na Kailangan makokontrol lumuhod na sila sa atin. nakontrol na nila yung Jerusalem. Pati ba naman itong Upir, gusto pa nilang kontrolin? Oo, Nakontrol na nagkamali nila sila ng lahat. Balfour eh, bro. Oo. Nagkamali sila sa Balfour. Dapat pala dito Oo. sila nag-Balfour. Eh, siguro niisip-isip nila. Dapat pala dito tayo nag-Balfour. Ito palang New Jerusalem eh. Pero hindi natin alam kung kung ano ang kaisipan Aba. ng Aba. Hindi natin alam kaisipan ng King Yahweh siya. Hindi natin alam. Niligaw sila. Kasi may mga nakalagay doon Hindi na kaya, bro, hindi kaya ang target niya yung tumatay yung kingdom? hindi, ang nasa isip ko, ang pumasok sa isip ko, yung paluluhurin ko sila O sa kaya harapan nga. mo. Oh. Hindi Yun kaya ang dahil kaya gusto nila dito kasama na rin yung prophesied na tatay yung heavenly kingdom. Heavenly Kingdom. Hindi ko alam. Basta darating ang Panahon. Lulunod panahon. sila. Nalulod sila, darating yon. Tapos nga ang salita ng alahayam ay parang kidlat. Oh. Kaya yan, tingnan na lang natin kung paano kaparaanan ni Aban. Mm. Hindi natin maarok ang kaalaman ng alahayam. Kasama yan, no? Oo. Ngayon, maiintindihan na natin yan sa susunod pa ng mga panahon. Makikita natin kung anong epekto. Ang Ang talagang sabi gawin na naman, lang, oo, oh, ang sabi naman, di ba, it won't get better unless it would get worse before it gets better, di ba? ito kasi sis, So, nagbitaw siya ng salita dito, oh. Ano eh, makinig yun. Alin, basta, verse hindi 21? yung kanyang sabi niya, yung pagtatanggol niya ang kanyang sarili, sabi niya. Oo Ano nga eh. nakalagay doon? Ano nakalagay diyan? Sa Nagsalita na siya ano, ng ganito. Ano sabi sa ah, kanya? Anong ngunit sabi niya? hindi, nagtanong siya, hindi ba't kakainin ng mga gano'n, ah, ah, Nagsalita siya tungkol sa kanya eh. Tungkol sa paghihiganti niya eh. Nagsalita siya diyan. hindi ko ba ipagtatanggol ang, Oo, yun. ito, sa verse
Hindi ko ba dapat sa verse 9, hindi ko ba dapat ipaghiganti ang aking sarili sa ganitong uri Mm, ng bansa? Verse kaya 9, nga. Mm. hindi ko ba So sila nakalagay dapat dyan. parusahan? Oh, yan nakikipag-reason siya kay ano diyan, Imagine kay siya ng ano, no? Jeremiah. Oo, Mm. pagtanggol. Oh. Sarili. Ito isa Oh. Yahweh del Santo, ha? Mm. Hindi ko ba ipagtatanggol sarili ko eh ano nila ako, ah tinalikuran nila ako. Mm. Oh, 'di ba? Sabot siya, di ba? Oo, parang binastos, ano, tinalikuran, hindi Hirakan. niyurakan. Oo. Di mo ba niya ipagtatanggol ang Hindi kanyang na to sarili? Gentile eh. Mga Israelita Hmm. to ha. Hindi to Israelita Gentile lang kalaban sinasabi. niya, ang ano kalaban niya, ang Kanyang sinasabihan niya. paghihigantihan. Oo. Eh kaya Paghihigantihan nga, niya. kung ganon, ibig sabihin, lahat tayong magagawa diyan, sis. May consequence Na, talaga. may kasi magpaparusa talaga siya. Oo. Understood na 'yon. Magpaparusa talaga siya. Ngayon, 'di ba? Meron siya sinabi doon sa 1, 2, 3. Kakalimutan niya 'yon basta bumalik lang kayo sa akin. O, Oo. yun yung ano yun eh. Yun yung requirements doon eh. Bumalik ka lang sa akin, kakalimutan ko lahat 'yan. Yun ang sabi Oo. ng ano na Yahweh Bumalik kayo Dasan. sa covenant, no? Oo, bumalik kayo sa akin, bumalik kayo sa covenant. Sa covenant ng ano kahit taas-taas ang ano, aba. Oh. Yung Kaso mga ano? ninuno, no? Kaso paano? Paano sila ma-open? 'Di ba? Hindi pa Kailangan naman tapos yung Torah. Tapusin nyo na kaya. Huwag na natin basa-basahin. Tapusin nyo na. Pakalat nyo na. Oo nga eh, kasi tagal natin eh. Pero, Huwag na kaya. oo nga, Huwag na kaya. magkamadali ka. Pero ilan ang Sis viewers Dalia. natin? Hindi man lang umaabot ng 20. Sis Pero, Dalia. Unahan kakunti na lang pala, natin. nakasumpong. Unahan na natin. Gusto nyo? Tapos, ano na lang, i-discuss na lang natin. Para tingin nyo. Ah, ako nun, nagmamadali ako. Pansin nyo nun, nagmamadali ako magbasa. Gusto ko maihayag lahat eh. Pero tingnan mo, tingnan mo yung viewers natin sa YouTube. Ano ba yan? Yan ba ikatanggap-tanggap? Yung ang dami nagtatanong. Yung sa Mm. mensahero noon. Kailan ba, nilalabas ang Torah? Kailan naman, Tapos, nagmamadali pa kami noon na, halos tulog lang ang pahinga namin ng pag-revise Tapos ito. ilan na Tapos, naman, subscriber? 29? oo, tapos ilan nanonood? 11, 9. Bro, Ito, hindi, ano to eh. Ito oo. talaga, ito talagang lantaran to eh. Ito yung lehitimo na pagtalikod. Kaya nga Kasi, bro, Hindi tinitingnan yung nila siguro yung investment tao para sa mga mo. dayuhang AI hub. Pero pagdating sa Sino yun? bilyon-bilyong investment para sa publikong Hindi sila kalusugan, tumitingin sa salita. Nakatingin sila sa tao na hindi nga na mensahe. Yung message, yung inayos na ano yan mensahe, hindi sis? nila inaano eh. Pwedeng ano yan eh. Sinadya ng alhayan. Pwedeng ganon. Tama. Hindi ko Oo, sinasabi na yon. ganun na nga. Sabi ko, Kasi ay, para, di ba sabi konti nga, lang talaga makakatagpo, no? kasi ganito eh, ito yung daan. Luwag niyan. Ito yung daan sa akin. Ganon yun eh. Ito yung daan Mm-mm. sa katotohanan. Talagang, parang, ano ba yan? Talagang Bro, pinahirapan niya yung, ano, yung requirements. oo. Talagang, Bro, di ba, tanggap pag ko tumanaw ka naman. pa lang, di ba tayo kunyari may pupuntahan tayo, tapos tatanawin mo yung dadaanan mo. Ayoko dumaan dyan. Tingnan mo naman, oh. Delikado, ganto, ganto, Matarik, ganyan. Oo, makipot. matarig, maano. Ganun ang ginawa ng Huli ko. alahayam. Mm-mm. Ganun. Sabagay bro. Kaya lang ang inaano ko lang, ang medyo ko, baka yung mga nanonood, kinukuha ang mga kaalaman natin, tapos hindi naman i-share sa iba na karapat-dapat na Ganito yan, makatagpo. sis. Baka Ganito naman ang pinagdadamot ano. din nila, no? Ganito yan, sis. Hindi mo na, ano yon. Hindi mo na yung kasalanan. Kasi may mga mandato tayo, di ba? Tanggapin Bagay. natin sa sarili natin na may mga mandato tayo. Ihayag natin yung mandato na yon. Ihayag yung mandato na yon. Gawin natin kung ano yung mandato na yon. Hayaan natin ang alahayam ang magparusa Mm. sa kanila. Ano man yan, Oo, tama. i-hostage man nila yan,
Oo. itago man nila yan, ariin nila yan, o Oo. Siraan gawin man nilang, nila yung yung oh, channel na to, yes, kung sino man na yes, babasa. doktrinahan man nila yan, gamitin man nila yan para Black makakuha sila ng propaganda man maraming nila tayo, di ba? Black wala na tayo propaganda. doon. Hindi tayo Wala doon. na tayo doon. Hindi naman, hindi naman tayo yung magdadala nun sila. Sila ang mananagot nun sa alaya. Tama. Yun na lang yung natin. Huwag na natin masyadong, hindi naman sinasabi natin at natin, hindi. Huwag na lang natin masyadong bigyan ng Tama rin yun na minsan tinitingnan din natin. Pero mas mag-focus na lang tayo, lalong-lalo na ngayon, sa nangyayari ngayon. Oh, may papasok sa atin na hindi ka nais-nais sa opier. Oh, yun yung Geopolitics siya, no? i-focus na lang natin. Parang ganyan din. Tayo ang magsasakripisyo para maghasik ng gagawin nila ng mga robot at saka mga warfare. Yung mga microchips nila gamitin nila sa mga gera. 'Di ba? Buti sana kung para sa kabutihan ng buong ng buong mundo, hindi para maghasik ng gera sa buong Tama mundo. ka, sis. Gagamit Tama po kayo dyan. yun ang bakit buti sana kung matatanggapan natin yung mga yung mga positive na kung ah, ano ka kung mabuti ang paggagamitan. Hindi eh. Tayo din ang malulubog. Gigising tayo sa sarili natin ng mantika, parang gano'n, no? Pero Tapos, yan, sis, baka hindi natin yan. Baka hindi mm, natin maiwasan yan. Yung na kaya yan. nga, Itong kasama mga yan sa susunod, tribulation, no? itong mga susunod na mga magaganap sa atin. Sabi nga ng Yahweh Dasan, kalilimutan niya lahat yan. Basta bumalik lang sila sa kanya. Meron naman nangyaring ganyan bago mangyari yung Sodom and Gomorrah na magunaw. O, di ba may sinabi sa kay Abraham. Ano ba sabi ni Abraham? Kung may Nung una, 10, hindi, nung una 50, 50. sabi niya. Oo. Tapos bumaba. Ilan yung sumunod? Mm. Ilan yung sumunod? 30 ba yun? Tapos sabi niya, paano kung Palima-lima na 10? lang, 5 bawas, O, 5. paano kung 10? Sabi niya, pag may 10, sige. Paano kung Wala 5 na na. lang? Di, paano pong 5 na lang? Di ba, ang pangako niya pa rin, di niya gugunawin. 10 Kaya lang, lang, bro. 10 lang ba? Di ba hindi Tapak niya na si ano. gugunawin? Oo. Pero nung pumunta siya doon, iba yung nakita niya eh. At saka hindi sila umabot ng 10. Oo. Oo. Si Lot lang. Yung Iba niya. yung nakita niya. Hinirit pa Di niya ba? naghanap pa siya ng iba pang sasama ko. Oo. Pati mamanugangin sana Di nila, no? ba? Di ba Wala kahit na sumama. gaano kasama, di ba sis? Kahit na gaano kasama ang mga tao, hindi niya pa rin lubusan, binibigyan niya pa rin ng pagkakataon. Bumababa pa siya. Oh, bumaba pa ang Yahweh Dasan. Talagang, talagang gusto niya pa rin na, nasagipin. Kaya lang, Pero ang wala may na eh. sinabi doon, ang Mm. na titingnan niya kung totoo yung mga balitang naririnig ko. Ibig sabihin, may mga Mm. nananalangin kung gaano kasama talaga. Ibig sabihin, may mga nananalangin siguro na mawasak yung yan. Titingnan niya kung totoo yung akin na babalitaan. Sabi niya ganun. Diba mga Mm. nagsusumbong sa kanila, sa kanyang mga ibang tao. Hindi ba So, sabi hindi niya nga, kayo didingking ko. magsumbong. Kaya nga sis, meron dun sa Salmo na 91, titinggin ko sila kapag sila ay tumawag sa akin. Mm-mm. Gamitin natin yung pribilehiyo na yon. Gamitin natin yung pribilehiyo na yon na ilapit natin yung na yan, yung paksilika na yan sa alayam. Yun Pero na yung lang kanya ang pa rin kalooban. sa kalooban pa rin. Oo. Kung, hindi, isa pa, kung
talagang yon ang direksyon. Hingiin Oo. natin ang ating kaligtasan. Magmula sa atin hanggang sa ating mga anak, hanggang sa ating mga mahal sa buhay. Na Pero may kondisyon yan. hindi Kailangan karapat dapat tayo. na kasi wala na Mm. tayong maano diyan eh. Wala na tayong magagawa diyan. Kung yan ay papasok dito, mananaig yung kagustuhan nila na iniisip nila ay kabutihan para sa atin. Hindi natin Hindi natin yan, mapipigilan yan. baka paraan na yan ni Aba para kumbaga Yun nga, hindi natin nga carrot, alam. carrot Oo. stick para talagang sila naman ang manlikmuhod sa atin. Kasi tayo, Eh, binigyan tayo ng mayamang di ba? oh. Kalupaan. Sila naman Eh, lumuhod sa atin. Pero diyan na Oo. natin, diyan na natin iharap ang kaso natin sa alahayam. Mm-mm. Diyan na tayo makipag-usap ng malalim. Pero kailangan Sa talaga magising ang ating mga kababayan. Diba? Magising ang ating pero mga... pero paano kaya nga hindi ngayon Mga nasa ano kabataan, tayo at least ngayon. medyo aware na. Saan tayo ngayon lulugar? Palabas mo ng mabilisan yan o talagang sundin natin tong programa na program natin. Yun lang yun Pwede, na lang ako. pwede bang hapon pati? Kami twice Isipin pag-usapan nyo, natin isi- off record. isipin nyo, ang dami naghahanap. Pero tinan mo, ilan? Hindi, nung nagwatak, di ba? Oo. Dami naghahanap noon. Si ganito, Nagkanya-kanya si ng ganyan, ng sino version kaya? bro. Meron sa Sino North, kaya yung meron sa Oo. South, meron sa Hindi, sino kaya? Nasaan na kaya yun? Nasaan na kaya yung na yun? Yung Tora niyo, revised Torah na pinagpuyatan yun? mesero. Oo, nasaan na kaya yun? Sino na kaya ang doon? Ang dami mga ganon, yung mga alingaw-ngaw na ganon. Ang dami na. O di hanggang sa napunta sa norte. Naglabas sila ng mga sari-sarili nilang libro doon. Ito na, nasa amin na, bla bla bla, ganon ganon. Ito na, tapos marami pa rin naghahanap, marami pa rin Ito ngayon Hindi daw lumabas na, ito namimigay, na. Ito na. Ito na ngayon. Anong gagawin nila Para ngayon? sa Wala. masa, wala pa rin. Ano nangyari? Ano lang? Anong tawag nito? Sabi ng mensahero, yung pag nagdadasal sila, yung dramatic lang. Oo. Baka Ano, dramatic lang sila. Yung bang lang, circuit lang, oo. yung na, Holier than thou, baka, pakitang tao. baka dramatic lang. Hindi naman talaga nila talagang gustong Kahit basahin. kahit pa may printed na, nagbabasa kaya yung mga yun? Yun ang question. Ewan ko. Ewan ko. Sige Sige bro, sis, para tayo? makapunta Higit tayo sa tayo susunod tayo. na kabanata. Para Mataka makapunta tayo tayo sa kaya susunod na haba. kabanata. 35 na. Okay po, Inyong mga Kabanata. katimbang. Okay, balikin tayo. Sige. Apo, Back to you, salamat po. Kabanata 6. Parusa sa Jerusalem. Magsitakas kayo para sa kaligtasan, mga anak ni Benjamin. Tumakas kayo mula sa Jerusalem. Hipan ninyo ang trumpeta sa Tekoa. Itaas ninyo ang watawat sa Beth Hakerem. Sapagkat isang kakilakilabot na kapahamakan ang dumarating mula sa hilaga. Isang matinding pagkawasak. Parurusahan ko mga anak na Sayon, kahit gaano pa sila kaganda at kahinhin. Darating ang mga pastol kasama ang kanilang mga kawan laban sa kanila. Maglalagay sila ng kanilang mga tolda sa palibot nito, bawat isa sa kanyang sariling bahagi. Ito ang sabi ni Yahweh na alahayam sa mga mananakop. Maghanda kayo para sa labanan laban sa Sayon. Bumangon kayo at salakayin sila sa tanghali. Ngunit, lumilipas na ang liwanag ng araw at ang mga anino ng gabi ay humahaba na. Kaya't bumangon kayo at salakayin sila
sa gabi at wasakin ninyo ang kanilang mga kuta. Putulin ninyo ang mga puno at magtayo ng mga rampang pangkubkob. Laban sa Jerusalem. Ang lungsod na ito ay dapat parusahan at punuin ng pang-aapi. Ito ang sabi ni Yahweh na Alahayam, gaya ng balon na walang tigil sa pagbuhos ng tubig. Ganon din ang kasamaan na walang humpay sa Jerusalem. Karahasan at pagkawasak ang bumabalot sa lungsod. Palagi kong nasasaksihan ang sugat at kasakitan nito. Mag-ingat ka at magsisi, Jerusalem. Baka ako ay tumalikod sa iyo at gawing tiwangwang ang iyong lupain. Walang sino mang maninirahan dito. Tipunin ninyo ang natitira sa mga Israelita, gaya ng pag-aani ng ubas. Ulitin ninyo ang pagsuyod sa mga sanga, tulad ng umaani ng ubas. Ako si Propeta Jeremiah. Isang ay nag-isip, kanino ako magsasalita at magbababala? Sino ang makikinig? Sarado ang kanilang mga tainga, kaya hindi sila makarinig. Ang salita ng Alahayam ay kasuklam-suklam sa kanila. Wala silang kasayahan dito. Ngunit ako ay puspos ng puot ni Yahweh at hindi ko na ito mapipigil. Kaya't sinabi ni Yahweh sa akin, ibuhos mo ito sa mga bata sa lansangan at sa mga kabataang magtitipon. Pati ang mag-asawa ay masasangkot dito, pati ang matatanda at mga mahina na sa edad. Maging ang kanilang mga lupa at asawa, pati ang kanilang mga bahay, ay ibibigay sa iba. Kapag inuunat ko ang aking kamay laban sa mga naninirahan sa lupaing ito, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakadakila, silang lahat ay sakim sa pansariling benepisyo. Ang mga propeta at ang mga saserdote ay pare-parehong mapanlinlang. Binibendahan nila ang sugat ng aking bayan na tila di seryoso. Sinasabi nila, kapayapaan, kapayapaan, gayong walang kapayapaan. Nahihiya ba sila sa kanilang kasuklam-suklam na gawa? Hindi. Wala silang hiya kahit kaunti, ni hindi sila marunong mamula sa kahihiyan. Kaya't mabubuwal sila kasama ng mga natumba. Ibabagsak ko sila sa araw ng aking parusa. Pagkatapos ay sinabi sa akin ni Yahweh, tumayo ka sa sangang daan at pagmasdan. Ipagtanong ninyo ang sinaunang landas. Alamin kung alin ang daan ng katwiran at lakaran ninyo ito. At makasusumpong kayo ng kapanginahan, kapahingahan, para sa inyong buong pagkatao o kaluluwa. Ngunit sinabi nila, hindi kami dadaan dyan. Kaya't nagpadala ako ng mga propeta mula sa inyo at sinabi ko, makinig kayo sa mga propeta. Ngunit sinabi nila, hindi kami makikinig. Kaya't makinig kayo, mga bansa, kayo ng mga saksi. Obserbahan ninyo kung ano ang mangyayari sa mga matitigas, ang ulong mga Israelita. Makinig ka o lupa, magdadala ako ng kasamaan sa suwail na bayang ito, bunga ng kanilang masasamang balak, sapagkat hindi nila pinakinggan ang aking mga salita at itinakwil nila ang aking mga batas ng tipan. Ano ang pakialam ko sa inyong insenso mula sa Sheba o sa mabangong kalamo mula sa malalayong lupain?
Hindi katanggap-tanggap ang inyong mga handog na sinunog, ni nalulugod ako sa inyong mga hain. Maglalagay ako ng mga balakid sa harapan ng bayang ito. Ang mga magulang at mga anak ay parehong matitisod sa mga ito. Ang kapitbahay at kaibigan ay mapapahamak. Masdan, isang hukbo ang dumarating mula sa lupain ng Hilaga. Isang makapangyarihang bansa ang ginising mula sa mga pulo sa kanluran. Sila ay may mga pana at sibat, mabangis at walang habag. Tila dagundong ng dagat ang kanilang ingay habang sila ay sumasakay sa mga kabayo. Sila ay parang mga mandirigma na handang sumalakay sa inyo, mga anak ng Sayon. Narinig ng mga Israelita ang mga ulat tungkol sa kanila at sila ay nanlumo. Sila ay binalot ng sakit at bighati, gaya ng babae na nasa panganganak. Huwag kayong lumabas sa mga bukid ni lumakad sa mga lansangan, sapagkat ang kaaway ay may tabak at may panganib sa bawat panig. Magsuot kayo ng sako o mga Israelita at gumulong kayo sa abong. Tumangis kayo ng mapait na panaghoy na parang nawalan ng kaisa-isang anak, sapagkat bigla na lang darating ang mangwawasak sa inyo. Ginawa kitang tagapagsubok ng bakal at ang aking bayan ay gaya ng tanso na susubukin mo ang kanilang mga lakad. Sila ay mga suwail na rebelde. Panay ang paninira sa isa't isa. Sila ay gaya ng tanso at bakal. Lahat sila ay gumagawa ng hindi matuwid. Malakas na hinipa ng pompyang ang apoy upang tunawin ang tingga. Ngunit ang pagpipino ay walang kabuluhan. Hindi nalilinis ang mga masama. Kaya't sila ay tinatawag na itinakwil, gaya ng maruming pilak, sapagkat itinakwil sila ni Yahawa na Ama. Yada. Yada. Yada, ang bigat niyan. Bakit anak ni mga anak ni Benjamin? So pinatakas muna ang anak ni mga Benjamites. Magsitakas kayo para sa kaligtasan. Dito na ba tayo? Tapos tumakas kayo mula sa Jerusalem. So naunang munang umalis sa mga Benjamite, no? Hipan ninyo ang tugpeta sa Tekoa, itaas ninyo ang buhatawad sa Bet Hakeren. Saan kaya to? Alam ko, Benjamite ang territory to eh. Sapagkat isang kakilabot na kapahamakan ang dumarating mula sa Hilaga, isang matinding pagkawasak. Ito yung Babylon, no? Parurusahan ko ang mga anak ng Zion. Ano ba yung anak ng Zion? Di ba to? Ang sambahayan ni Ephraim? O ano talaga? Kahit gaano pa sila kaganda at kahinhin. Wow, ang hinhindo at kaganda. Tapos darating ang mga pastol kasama ang kanilang mga kawan laban sa kanila. Maglalagay sila ng kanilang mga tolda sa palibot nito, bawat isa sa kanyang sariling bahagi. Darating ang mga pastol, yung mga pinuno ng Babylon. Kasi maraming bayan ang pinamumunuan ng Babylon na nagrebelde sa Assyria. So yung mga pastol na kasama ang kanilang mga kawan. So alam ko mag-lagay sila ng bawat may mga assignment sila, papalibutan nila ang Jerusalem.
Maglalagay sila naman, nagkampo sila ng ilang taon sa palibot ng Jerusalem. Ito ang sabi ni Yahweh na Alahayam sa mga mananakop. Maghanda kayo para sa labanan laban sa Sayon. Bumangon kayo at salakayin sila sa tanghali. Ngunit, aba, teka muna. Verse 4, ano ba meron sa verse 4? May aba ba? Ngunit, ano ba to? Arise, but alas, ngunit, lumilipas, tanggalin natin yung aba. Tanggalin natin itong aba. Ngunit lumilipas na ang liwanag ng araw at ang mga anino ng gabi ay lumahaba na. Kaya't bumangon kayo at salakayin sila, kasi magagabi na, kaya't bumangon kayo at salakayin sila sa gabi at wasakin ninyo ang kanilang mga kuta. So ito yung yung siege of Jerusalem, yung first 3 siege. Putulin ninyo ang mga puno at magtayo. Yung mga puno, yung mga pinuno, 'di ba? Pinatay yung mga dinala sa sa exile yung mga pinuno at magtayo ng mga rampang pangkubkob laban sa Jerusalem. Ang lungsod na ito ay dapat parusahan at punuin ng pang-api. So pinutol yung mga puno para gumawa ng rampa. Ito ang sabi ni Yahweh na Alahayam. Gaya ng balon na walang tigil sa pagbuhos ng tubig, ganon din ang kasamaan na walang humpay sa Jerusalem. So tama nga, 'di ba? Parurusahan niya yung mga matitigas ang ulo. Karahasan at pagkawasak ang bumabalot sa lungsod. Palagi kong nasasaksihan ang sugat at kasakitan nito. Mag-ingat ka at magsisi, Jerusalem. Baka ako ay tumalikod sa iyo at gawing tiwangwang iyong lupain. Walang sino mang maninirahan dito. Pero actually, iniwan pa rin yung mga mahihirap. Yung mga farmers, nag-iwan pa rin ang Babylon sa kanila. Yung pinakamahihirap. Pero yung mga pinuno, yung mga maharlika, yun ang dinala nila sa Babylon. Verse 9, tipunin ninyo ang natitira sa mga Israelita gaya ng pag-aani ng ubas. Ulitin ninyo ang pagsuyod sa mga sanga tulad ng umaani ng ubas. So, ulitin, kaya nakatatlong beses nilang may mga hindi sila nakubkob, then inulit pa nila ng pangalawa hanggang pangatlo. No? Ako si Propeta Jeremiah ay nag-isip, kanino ako magsasalita at magbababala? Hindi niya alam kung siya magsasalita. Sino ang makikinig? Sarado ang kanilang mga tainga, kaya hindi sila makarinig. So, ibig sabihin, ginastify din niya. Sarado kasi ang kanilang mga tenga. Kasi ang aba talaga ang magbubukas niya, di ba? Saka yung mata, magbubukas ng mata at pandinig. Ang salita ng Alahayam ay kasuklam-suklam sa kanila. Wala silang kasayahan dito. Naku, feel ko to si Jeremiah dito. Feel ko siya. Ngunit ako ay nipuspos ng puot ni Yahweh at hindi ko na ito mapipigil. So siya mismo nararamdaman niya yung nilalaman ng puso ng Alahayam. Gagalit na rin siya. Kaya sinabi ni Yahweh sa akin, ibuhos mo ito sa mga bata sa lansangan at sa mga kabataang nagtitipon. Pati ang mag-asawa ay masasangkot dito. Pati ang matatanda at mga mahina na sa edad. Maging ang kanilang mga lupa, at asawa, pati ang kanilang mga bahay ay ibibigay sa iba. Kapag iniunat ko ang aking kamay laban sa mga naninirahan sa lupain ito. So, yun ang ginawa ng Aba. Hindi na yung mga pinuno yung mga common tao na ang kanyang ang sabihan. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakadakila, silang lahat ay sakim sa pansariling benepisyo. Ang mga propeta at mga saserdote ay pare-parehong mapadlin lang. So, siguro hindi kaya pari ito, saserdote talaga, no?
kasi. Verse 13 kasi is priest and prophets and priests. Oo. Binebendahan nila ang sugat ng aking bahay na tila di seryoso. Sinasabi nila, kapayapaan, kapayapaan, gayong walang kapayapaan. Yan yung mga pastor, mga ano, no, di ba? Peace, peace. Saka hindi nila katulad nung nasa Babylon niya tayo, hindi naman tinuturo din yung pagsisisi at saka yung mga kautusan eh. Save by grace lang, di ba? Parang pinapahayahay. Hindi nila sinasabi ang kaparusahan. Kasi nga naman, pag nagsalita sila ng salita ng kaparusahan, nakakatakot yun. Baka mawala na yung mga aatin sa kanila tuwing linggo. Mababawasan ng kanilang kita, di ba? Kaya puro magandang awitin, concert, ang makikita mo sa sa mga, lalo sa mga extra, di ba? Ang gaganda ng kanilang musika, concert, kumpleto sa banda. Tapos puro prosperity gospel. Hindi tinuturo doon yung pagsisisi at mga consequence ng hindi pagsunod. Parang gano'n ang kapayapaan, kapayapaan. Nahihiya ba sila sa kanilang kasuklam-suklam na gawa? Hindi. Wala silang hiya kahit kaunti. Hindi sila marunong mamula sa kahihiyan. Hindi na sila marunong mag-blush. Parang pakapalan talaga ng mukha kung magsalita sila ng kasinungalingan, diretso, no? Kaya't mabubuwal sila kasama ng mga natumba. Ibabagsak ko sila sa araw ng aking parusa. Sa verse 16, pagkatapos ay sinabi sa akin ni Yahweh, tumayo ka sa sangangandaan at pagmasdan o yung crossroad. Ipagtanong ninyo ang sinaunang landas. Ipagtanong ko paano ba yung dating daan, yung lumang daan. Ipagtanong, alamin kung alin ang daan ng katuwiran at lakaran ninyo ito. At makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong buong pagkatao, kaluluwa. So yung dating daan, yung covenant, siguro ito yung covenant, hindi yung mga doktrina, no? So magtanong kayo nung dinaanan ng ating mga ninunong patriarka, di ba? Ngunit sinabi nila, hindi kami dadaan dyan. Siguro, parang boring, parang hindi masaya, walang no? Hindi kami dadaan dyan. Ito yung maganda nila kasi, ito yung yung kultura life ng verse Babylon nila. kasi, di ba? Yung 16, Jeremiah 6:16. Ito yung life verse ng dating daan. Oo. Yung hindi kami dadaan dyan. Ayaw na nila kasi sinauna na. May bago na daw. Di ba? May New Testament na nga daw eh. Saka yung kultura, parang magsusunog-sunog. Kailangan pa ba yun? May animal cruelty na nga, di ba? May doon na nga. Okay, verse 17. Kaya't nagpadala ako ng mga propeta mula sa inyo at sinabi ko, makinig kayo sa mga propeta. O kay Moses, yan, no? Ngunit sinabi nila, hindi kami makikinig. Okay na kami sa mga paparazzi kay Matthew, Mark, Luke sa Gospels, no? Okay na kami. Okay na kami doon sa kwento-kwento na yon. Saka mga letter ni Pablo. Ayun na namin ng mga propeta. Kaya't makinig kayo, mga bansa. Kayo na mga saksi. Obserbahan ninyo kung ano ang mangyayari sa mga matitigas ang ulo ng mga Israelita. Kasi matitigas, kasi hindi nila alam yung mga sinabi ng mga propeta, kasi ibinaon na nga nila sa Old Testament, meron na nga daw New Testament. Kaya talagang mga mangmang, ang mga kababayan natin yun. Kasi wala naman sa kanila yung batas, hindi nila tinuturo sa kanila mga simbahan, no? Yung mga turo ni Moses. Puro gospel lang. Verse 19, makinig ka o lupa, magdadala ako ng kasamaan sa Suil na bayang ito, bunga ng kanilang masasamang balak, sapagkat hindi nila pinakinggan ang aking mga salita at itinakwil nila ang aking mga batas ng tipan. Yun, itinakwil.
Puro hayahay lang, puro love, yung Saved by Grace, no? Natubos na nga naman sila ng dugo ni JC. Ano ang pakialam ko sa inyong insenso mula sa Shiba o sa mabangong kalamo mula sa malalayong lupain? Hindi katanggap-tanggap ang inyong mga handog na sinusunog, ni nalulugod ako sa inyong mga hain. O anong pakialam mo yan sa mga insenso, no? Sa mga hain yun, hindi siya nalulugod. So, nireject niya kung ano man ang pakitang tao. Ano nga naman yung mga insenso niya, yung mga insenso na sa stick, no? Mga mga kandila sa sa mga kanilang mga dambana. Okay, verse 21. Maglalagay ako ng mga balakid sa harapan ng bayang ito. Ang mga magulang at mga anak ay parehong matitisod sa mga ito. Ang kapitbahay at kaibigan ay mapapahamak. So, yung mga malalapit sa atin, mga kilala natin. Masdan, isang hukbo ang dumarating mula sa lupain ng hilaga. Isang makapangyarihang bansa ang ginising mula sa mga pulo sa kanluran. So, tingin ko, mga pulo sa kanluran, di baka Rome ito, Spain, Rome, di ba? Portuguese. Sila ay may mga pana at sibat, mabangis at walang habag. Rome nga ito, tila dagundong ng dagat ang kanilang ingay habang sila ay sumasakay sa mga kabayo. Sila ay parang mga mandirigma na handang sumalakay sa inyo, mga anak ng Zion. Nung kapanahon na to, yung mga kabiyes, mga Greek, kasama dyan yung Rome, Pero yung dito na sa Ophir, Rome yan, at saka, USA, di ba? Ang mga, sumalakay sa atin. Nung panahon ng Messiah, Rome yun. Verse 24. Narinig na ng mga Israelita ang mga ulat tungkol sa kanila at sila ay nanlumo. So, narinig na nila. Kahit hindi sila makinig dahil siyempre sa Marites nung araw, so, nanlumo sila. Sila ay binalot ng sakit at pighati, gaya ng babae na nasa panganganak. Huwag kayong lumabas sa mga bukid, ni lumakad sa mga lansangan, sapagkat ang kaaway ay may tabak at may panganib sa bawat panig. So, nakapalibot sa kanila ang mga kaaway. Magsuot kayo ng sako o mga Israelita at gumulong kayo sa abo. Tumangis kayo ng mapait na panaghoy na parang nawala ng kaisa-isang anak. Parang pagsisisi to, no? Sapagkat bigla na lang darating ang mangwawasak sa inyo. Ginawa kitang tagapagsubok ng bakal, at ang aking bayan ay gaya ng tanso na susubukin mo ang kanilang mga lakad. Si Jeremiah to, no? Siya ang ginawang tagasubok ng bakal kung susunod sa kanya o hindi. Yung susunod sa kanya ay ililigtas ng alaya, ang susuway ay mawawasak. Diba yung kung sino yung mga hari na sumunod sa kanyang mga warning, ay niligtas. At ang mga sumuway na nagtago pa, pumunta pa sa Egypt para makatakas, nahuli at napatay. Sila ay mga suwail na rebelde, panay ang paninira sa isa't isa. Sila ay gaya ng tanso at bakal, lahat sila ay gumagawa ng hindi matuwid. So, uso na rin po yung paninira sa isa't isa, mga character assassination, no? Yung mga inggitan, pataasan ng area, yung ego, no? Kasi nga naman, nasa kanilang, ang kanilang kaharian, kingdom nga naman sila, no? Mga descendant ni King David. Malakas na hinipan ng Pompeyang ang apoy upang tunawin ang tingga. Yung Pompeyang, yung apoy, yung gera, no? Yung digmaan, upang tunawin ang tingga o matunaw yung mga matitigas ang ulo. Ngunit ang pagpipino ay walang kabuluhan. Hindi nalilinis ang mga masama. Hindi pa rin daw nalilinis. Hindi nga, wala nga nakita ng isang matuwid. Kaya't sila ay tinatawag na itinakwil, gaya ng maruming pilak, sapagkat itinakwil sila ni Yahweh na Ama. So,
yung Siege of Jerusalem ng 70 AD, isa din yun sa consequence ng kanilang katigasan ng ulo, di ba? Kaya, di ba, nakatanaw ang Messiah ng panahon niya sa Jerusalem, di ba, napaiyak siya kasi nakikita na niya ang hinaharap. Ano kaya, ngayon ko naisip, ano kaya ang nararamdaman ng mensahero, nakikita tayo na nagkahiwa-hiwalay? No? Ano kaya, nakikita niya bawat isa na kanya tinitingnan noon. Yung mga revisionist na lang. Nasaan yung mga pinagkatiwalaan niya? No? Meron nga akong i-share sis, yung video na kaka-upload lang ngayon lang ata ito. Kaka-upload Nino, ni kapatid natin. Ibrahim. Sige. Kasama yan sa natin. Okay, Oo. sa topic. Kasi ito ay parang sinasabi niya na magpakatatag tayo at magpatuloy. Ayan. Kay gabay namin sa katotohanan. Kung itong itong inilabas ng OHC na ilabas sa panahon ni sino bang presidente, sino din Duterte, Aquino. Kung ilabas ito sa panahon ni Aquino, siguro patay kaagad si OHC. Ngayon, si Duterte ang lumabas, nakita na, aligned. This is the time. What if mamatay na, sino ang susunod? Yun ang namin. Kaya, ulit. bago man pumanaw, dapat, ipasa na. Mensahero ng silangan, kay gabay namin sa katotohanan. Kung itong itong inilabas ng OHC na ilabas sa panahon ni sino bang presidente, sino din Duterte, Aquino. Kung ilabas ito sa panahon ni Aquino, siguro patay kaagad si OHC. Ngayon, si Duterte ang lumabas, nakita na, aligned. This is the time. What if mamatay na, sino ang susunod? Yun ang namin. Kaya, as much as possible, kaming nasa younger generation, bago man pumanaw, dapat, ipasa na. Ang mustard seed ay maliit na buto, ngunit ito ay nagiging malaking kahoy kapag naitanim. Sa kalagayan nito bilang buto, ito ay magtatagal ng mahabang panahon, magpapasalin-salin sa mga generations hanggat hindi pa naitatanim. Ito ay prinotektahan ng Ama hanggang sa panahon na maitanim. Ang seed or buto ay ang heritage na iningatan ng Ama dahil sa covenant. Naitanim na po ang mustard seed. Nabubuhay na ang heritage. Inaalagaan hanggang sa maging mayabong na puno mula nung naitanim. Mga followers, believers ng Ophirian Heritage, we are the architects, engineers, and workers, the servants. Ituloy ang gawain, magpakatatag at magpakasigasig, palakasin ang kawan, at para sa lahat-lahat, be blessed. Shalom. Ayan. Ang Kanyada. Anong ipapasa? Kailangan maipasa na to. Mailaganap na at may hayag na natin bago pa man, no? Para sa susunod na henerasyon. Sayang. Sana meron tayong mga... Yun nga sinabi ko kanina. Baka pwede ng tapos talatalakayin na lang natin. Basahin na lang. Gusto mo? Oo. So wala nang talakayan. Basahin na lang, reading na lang muna. Hindi sis. Liparin na natin tapos talatalakayin na lang natin. Basta nandiyan na siya, available na siya. Talatalakayin na lang natin. Pag-usapan natin Okay, sige. Saka yung di ba, sige, off naman tayo. Pero ang tanong ko, ito bang mga dinaanan na natin?
Hindi pa ba enough yan para pakinggan nila ang alahayam? Sabi nga matitigas ang matitigas ang mukha at ang liig. Ano ba naman ang ano natin, nilalabas natin? Yung attention nila, naka social media. Di ba magbukas ka lang ng isang ano dyan, sunod-sunod na yung algorithm, talagang makukuha ang attention mo. Paano naman, paano pa sila aside sa busy, tapos na aagaw pa ng ano yung ng social media, ang oras. Kaya kailangan talaga maglaan ng oras para dito. Kung magiging habit lang nila, Kasi araw-araw, pwede natin, gabi, no? kasi pwede natin pagbigyan katulad ng ginawa ni katulad ng ginawa ni Jeremiah. 'Di ba sabi niya kanina, pupuntahan niya yung mga hari. Kasi nga, parang pinagbibigyan niya na na binibigyan niya ng benefit of the doubt, 'di ba? Sige, Mm-mm. di maglaan na lang kayo ng parang isa pang oras na babasahin lang. Babasahin lang na gano'n. Oo. Siguro Saka sa ano isang bro, araw. siguro yung may mga kasama tayong guro, teacher. Lalo na yung mga Hmm. elementary, high school. High school yan, ano na yan. Sana may Ganito, may share nila yung no, nung ganito mensahero. sis. Ganito sis. Babasahin lang, tapos ang explanation kada gabi. Di ba nadaanan Ah, naman na natin? Kasi kung talagang kung talagang tumitingin sila sa tao, di ba? Sige, bigyan na natin yun kasi tumitingin kayo sa tao. Sige, siguro babasahin na lang na yun. kung basahin, another recording yan. The recording yan. Babasahin na lang yon. Wala nang explanation kasi dinaanan na natin Oo, eh. yun nga yung sinasabi na na parang ebook. Pwede ng AI Basahin na doon. lang. Pwede ng AI doon. Sa ano natin, Hindi, ano yung natin. babasahin yung dinaanan lang. Di ba, nadaanan na. Kasi may mga explanation. Ngayon, kung gusto nila ng mga paliwanag, punta sila doon sa talakayan. Di po ba? Di, So ano parang doon yung mga ebook na yan, explanation? bro. Kaya nga, ebook nga bro. Nga po. Mm. Pero yung dinaanan lang natin yung dinaanan lang natin. Yung natapos na, ibig sabihin. Natapos lang, natapos lang. Tinatapos lang Oo. natin. Babasahin lang. Walang explanation doon, kundi babasahin lang. Kung Oo. book ni ganito, ito yung mga Oo. chapter, babasahin lang. Nagets namin yun, bro. Yung actually, yung mga, nung si Sis Maria na nagbabasa, pwede nating ikat na lang yun. Per chapter. Babasahin na lang. O kaya, ikat-kat na lang. Oo. Yung mga Yung mga mag-set tayo wala, ng hindi program pa na si Maria. ganon. Kasi nung ako Sige. nagbabasa noon madami akong interjection Tapos yung mga nakakantok na mga basa niya, babaguhin yun. Babaguhin na lang yun. Kasi ngayon yung energetic na ano siya. pa, yung Oo. pang Yung mga pa noon. Kasi yung Kaya mga pwedeng baguhin na lang ang speed. kasi Gawin yung na lang mga natin. pangalan, hindi yung mga pangalan kasi medyo nabubulol-bulol Bro, pa siya. mag-off the record na lang tayo. Sige po. Okay. Okay, sige. Sige, Be okay. blessed po Sige po, mga okay. kapatid. Sa salawam. Bye-bye.